Again, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, It's a Joke. So ngayong araw na to, ipakita ko lang sa inyo yung pinakasimpleng setup na ginawa namin mula kagabi hanggang ngayong umaga. So ito yung setup na para sa mga lowlands and intermediate Nepenthes. Kasi ito, nakita ko to dun sa isang kaibigan ko na kaalaga ng Nepenthes sa may silang bandang Tagaytay. Sabi ko, pwede siguro akong gumawa similar na gano'n na setup. At dito try natin kung talagang effective tong setup na to. Nakatulong dito sa ating growing area na talagang napakainit. Maganda dito sa growing area ko ay BFT. Kung makikita nyo naman, ayan. So minimal effort, dapat lang may setup kayo na yung tinuro natin ng mga nakaraan. Ayan, mga styro para hindi uminit ang gusto. Tapos media, tubig na low minerals. So ayan, kita nyo okay yung mga BFT natin dito. Tapos ito naman yung mga BFT na kararating lang, kailangan natin i-acclimate. So ayan yung setup natin. Ngayon dinagdagan natin to ang panibagong setup. Kung mapapansin nyo dito sa lugar na to, wala na yung ibang mga plants, diba? Empty na yung isang side. Tapos dito naman, wala na rin. Andromeda na lang nilagay ko dito kasi yung Andromeda gusto niya yung medyo yung ano lang, shaded na medyo higher humidity. At yung nasa taas na fourth layer ng ating sphagnums, tinanggal na rin natin para mas madaling diligan. So yun, maluwag-luwag na. So nasa na yung mga ibang halaman natin. So nilagay natin yan dito sa baba. So tatanggalin ko lang pagkakabuhol na ito dahil napaka high tech na itong ating growing area. Detalye ng interior ng bike. So dito yung mga medyo nangangailangan ng acclimation pa. Shaded kasi itong lugar na to at medyo mas malamig kumpara doon sa mas malayo. So ano yung mga plants na nilagay natin dito? So naglagay tayo dito ng Nepenthes. Tapos yung mga Nepenthes natin, mga Cephalotus na mga ina-acclimate. At Madagascariensis. Ayan. Sa Madagascariensis, talagang acclimation lang talaga. Huwag nyo agad ilalagay sa sobrang dry at sobrang init. Pero huwag naman masyadong humid na basang-basa kasi matutunaw rin na yan. So kailangan yung saktuhan lang, tapos medyo malamig lang kaunti. Tapos nandito naman yung mga cephalotus natin. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Kasi hindi pa naman tayo successful talaga sa cephalotus. Pero ginawa ko dyan pure live sphagnum yung toppings lang yan. Pero yung media hindi na natin pinakailaman. Kasi napansin ko kapag pinakailaman yung media lalong bumapangit. Anong katunayan nun? Ito, tingnan nyo itong mga cephalotus na ito na actually ito yung mga mas hindi maganda yung lagay na dumating. Pero since hindi ko ginalaw yung media netong tatlo to tatlong paso. Pansin niyo itong tatlong paso, diba? Mas less yung pagbabago ng kanyang mga picture. So hindi siya tulad ng ito, yung mga ginalaw nanilaw yung iba. Although makaka-recover pa naman yan sana. Ay dito pansinin nyo, kahit nasa parang ang ganda yan, tingnan nyo yan, nagdilaw yung mga ibang picture. Ayan kaya ako nilagyan ng live sphagnums. Ayun yung isa sa mga mali kong ginawa ngayon nung dumating ito. Kinalkal ko agad. Pero hindi ko naman sila inunpat. Pero syempre nung kinalkal ko yan, long fiber yung sphagnums So nahihila rin siguro yung ibang maliliit na root system ng halaman. So anyway, dito tayo sa setup. Sinishare ko lang rin yung mga lesson learned. Actually hindi pa ako tapos dito, magdidilig pa ako kasi kalalagay ko lang na itong setup na to So nandito yung mga Sarracenia, Porphyria, Venosa, Bar,
Montana. Ito yun, diba? Haba ng pangalan nito, parang pangalan ko rin, pangalan ko lang. Tapos ito naman yung Plava. Nasa malaking tray yan, nilagay ko sa mas maliit, pero yung kanyang media ay pure sphagnum. May dahilan kung bakit ko ginawa yan, kasi nakakita ako ng benefits ng mga nepenthes na nakatanim sa pure sphagnum. Ang gaganda. Ito, titingnan natin kung papalag to, kasi hindi ko masyadong siniksik yung media nito. Titingnan natin kung makukuha sa misting. Siya na lang bahala mag-roots. Pero sa tingin ko, kakayanin to. Basta bibigyan ko lang ng more humidity. So hindi pa pala tapos to, kailangan tapean to para kasi ito yung gagamitin kong intermediate setup. So kailangan konti lang yung butas niya, kasi malilim naman, so hindi init ng gusto. Tapos ito, nilaglagay rin ako ng mga sphagnum yan sa baba. Actually gusto ko rin sana lagyan sa taas, kaya lang medyo hindi pa pwede. Tingnan nyo, merong UV plastic na nakaharang sa sabitan ko ng sphagnum. So dun sa kabila nagawa ko yun, nasabitan ko ng sphagnum kasi walang harang, kaya kong gawin. Pero ganun man, so nandito yung ibang Madagascarensis natin, Regia na ang ina-acclimate, pure sphagnum, at Sarracenia purpurea venosa, bar venosa. Ang venosa, maganda rin naman to, kulang lang sa araw. So ito yung ng venosa, may veining, kaya siya venosa, may vein siya sa kanyang mga feature. Lalo na kung pag napulsa na natin to. Hindi pa natin magawa kasi nga acclimating process pa lang siya. Acclimate. Tapos ang pagkakaiba niya sa Montana, tingnan nyo, deep red. May vein rin siya kasi venosa rin siya. Tapos mas matalas or pataas yung ng Montana. Sabi nila mas highland ang setup ng Montana kaysa sa venosa, bar venosa. Sabi nila. So titingnan natin kung totoo yan. So then, move on tayo sa kabilang side. Ito pala ang ganda nung kaya ako kumuha ng maraming dito, Plava, kasi tingnan nyo kung gaano kaganda yung Plava. Ayan yung highland na nepenthes na pwede nyo alagaan sa lowland. At nagmumukha tong jamban pagka nagkaroon ng upper picture. So mas forgiving siya, mas madaling alagaan. So dito naman tignan natin itong setup natin dito. So ayan. So dito naman hindi pa natin ito nalagyan ng trees, pero ito yung setup dito sa taas. Mga live sphagnum dyan, yung 11 na sphagnum na 4th level dun sa kabila, dito ko nilagay, diba? Para mas madaling diligan, mabibenefit yung plants, pati ako kami. Kasi napakagandang air filter na ito. Ito yung namimiss ko dito, kaya nga ito gusto ko sana lagyan para kumbaga i-maximize yung ganda ng air dito sa growing area. Kasi pag ito nag-filter ng air, hindi lang siya dito sa loob, pati sa labas amoy na amoy yung fresh na air. Kaya maganda mag-alaga talaga ng live. Hindi naman ako mag-alaga, sobrang dami niya, tapos hindi ko ibibenta para lang i-hold. May benefits kasi yan sa health, kaya isa yan sa mga gusto kong alagaan. So dito naman sa baba, dito ako nag-harvest ng pan-toppings ko doon sa mga cephaloto sa kabila. So kung mapapansin nyo sa harvest, may natitira pang mga green. So ayun yung tutubuan ng mga another heads. So mas kakapal yung heads niyan kapag tumubo na. It will take time, pero ayun, magagamit niya na. Kumbaga, magagamit niya yung yung ginawa niyo pan-toppings, tapos actually mas kakapal pa yan. Nandito naman yung mga pingikula natin, magpo-propagate na tayo rin ng ping sa mga susunod na araw. Muna natin to, i-acclimate. So nandyan yung mga ping natin, pingikula crystal to, BCP crystal. Tapos yung isa naman is Seriana red. Tapos nandyan din yung ibang mga lumang ping natin.
galing kay Sir Raylan yan. Hindi galing ba yan? Tama, galing kay Sir Raylan. Tapos ito yung leg niya, acclimated. At isang Rory Dula Gobernador. Yung Rory Dula, alam ko, maglagay rin ako dun sa kabila, sa dulo. So dito yung ibang mga Nepenthes natin, intermediate. So ayun yung mga Aristo, Spectabilis Aristo. Tapos may Stenophilia dyan. At yung Ikeda, Burbage. Tapos nandito pa rin yung ibang Montana natin. At Venosa, Barbenosa. At nandun sa dulo, pinakadulo. Meron pa pala akong ginawa isang setup dito. Pinakauli. Ay, hindi ko mali. Ito. Ang nakalagay dito ay Prolifera. Walang pa nga ito yung mga lalagyan ko pa yan. Mga live. Pero nandito yung mga lowlands natin. Ayan, mga lowland Nepenthes, Peteca Sapphire, ano pa ba yan? Mirabilis Variegated, Black Pearl Stone Ventricosa, Reflesiana, Ampularia Green, Black Onyx, at ano tawag dito? Yung Lowe X Ventricosa. Ayan. Tapos yan, nandito yung mga rerodula natin na iba. At nandun naman yung mga mini drosera natin, yung Gympiensis na tawag yan. Bigay ni Sir Raylan. Andyan, buhay yan. Ayan, hopefully makapag-harvest tayo ng mga gimea para maparami natin yung bigay ni Sir Raylan. At more pure sphagnums. Nagpo-propagate ni si Mrs. So pagka natapos yan, dito na rin natin ilalagay sa area na to. So magdidilig na ako ngayon kasi nga hindi pa natin didiligan. So nakita ko lang yung setup para malaman nyo na hindi nyo kailangan ng mamahaling growing area para makapag-alaga ng mga plants. All in all, gastos dito sa setup na to na marami na may lalagay ay sa UV plastic almost 1K kasama na shipping doon. Sarap bumili sa online kasi free shipping. Tapos may mga voucher pa, discount voucher. Tapos yung iba kaya ito lang yung nagawa ko dyan, ginamit ko rin kasi ng pang water tray. Lahat na nakikita yung plants sa taas at sa paligid may mga trays yan. Gamit ko yung UV plastic. So tapos yung palali ko mga interior lang. Kasi ito hinihingi lang to sa palengke. Pwede nyo rin bilhin pero may mahihingan naman yan. Basura kasi sa kanila yun. Araw-araw silang dinideliveran yan tapos di-dispose lang nila. So kung kukunin nyo sa kanila, makatipid pa silang pambayad dun sa magtatapon, di ba? So ayan, diba? Not bad. So nandiyan yung mga BFT sa taas na full sun. Nasa baba naman yung mga shaded loving high humidity ng mga plants. So yung mga ina-acclimate dyan din nalagay. Tapos yung mga darating itatanim, syempre ina-acclimate natin yun. Ang first stage ng acclimation itatanim namin sa trays. No, kasi pag dumating yan dito hindi mo naka-tray agad yun itatanim namin tulad yan. Tapos lagay dito after 1, 2, 3 araw ilagay naman dito. No, kung ano yun, kung mga bawa Nepenthes na lula dito na muna yon or doon kung may mga bakante dyan sa baba. No, kung highlands naman siya dito na siya. Ang plano ko ganito gagawin ko. Itataniman ko itong mga live. Yan, dito ko nalagay mga island setup ko. Sa mga shade lang. Kasi dito malamig yung lugar na ito. Kumpara doon sa ibang lugar. So yan. Yun lang yung aming setup. Tapos dilig-dilig lang misting. No? Samahan nyo pa ba ako mag-misting? Araw naman tayo nagdidilig Pero pakita ko sa inyo para alam nyo na ganito lang naman ang kasimple yung aming routine.
So diligan lang, halimbawa bromeliads yung inyong halaman, diligan nyo lang sa top. Hindi nyo kailangan ng sobrang ilig. Tapos lagyan nyo ng konting tray pagka sobrang init kung nakapulsan tulad nito. Kung hindi naman nakapulsan, huwag nyo nang i-tray. Tulad nun sa loob, hindi naka-tray yung bromeliads ko dun. Sa mga BFT, naka-water tray yan sila plus misting. So ang water tray niyang manipis lang. Bagong charge tong pandilig ko kaya ang lakas niya. Ito naman yung All Green Giant. B52. Sarap mag-alaga ng B50 pag alam mo yung init, ganito ka init eh. Kasi hindi nagtutunaw. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, huwag na kayo gumamit ng mga chemical. Kasi pag gumamit na kayo, ito gawin nyo. Halimbawa, gumamit na kayo, tapos mag-decide kayo hindi na kayo gagamit. Palitan nyo ng media lahat ng halaman nyo. Kasi hanggang hindi nyo pinapalitan ng media yan, tutunaw yan. Kasi may mga residue ng chemicals yung inyong mga media at water tray rin. Linisan nyo na maigi. Hindi naman masama kung masama yan kung hindi kayo naka-water tray yung mga chemical na yan. Magkakaroon kasi ng mineral build-up pagka ganun. Parang ito lang paliwanag ko dyan eh. Yung isip ko. Ibabad nyo yung yung balat ng itlog o yung itlog sa suka. Kasi diba natutunaw yung eggshell kasi nga acid loving tong mga plants natin. Tapos kung nakababad dyan, tunaw talaga, diba? So patay ito, hindi natutunaw kasi nga nag-evaporate. Maganda yung aeration. Tapos nabawash rin ng media since naka-trace kami. Maganda yung aeration na ito kasi nga konti lang yung media, hindi yung 3x3 ganyan. Okay rin yung 3x3 kaya lang wag na sigurong mas malapad pa doon kapag naka-water tray na kayo, nagmi-miss pa kayo kasi matagal matuyo eh yung plant eh. Tapos ito pa, kahit na ito yung sinasuggest ko sa inyo, isipin kayo ng paraan kung paano nyo mapapaganda yung mga halaman nyo kasi minsan hindi kahon talaga lagi advice kasi iba-iba naman tayong sitwasyon eh, diba? Kung wala kayong makuha ang styrobox dead end na, isip kayo na ibang paraan. Kung ako yun, walang styrobox, so bibili ako ng styro. Kuha ko sa sarili kong styrobox, diba? O kaya may nabibili naman yan only kung nasa Pilipinas kayo. Yung mga pang ang hydroponics, kung na kayo manghinayang sa kung magkano man yan. Kasi ang halaman nyo ang pakamahal eh. Ang ilalagay nyong halaman dun siguro 10 folds yung halaga. So yan, ganda nung mga flower na ito. Parang gusto ko na itong ibaba. Okay, pagdating ng mga bagong BFT, bababa ko na ito. Dito lang sa baba lang kasi tingnan natin kung mas okay sa kanila yan. Kasi dito sa Pulsan, ang ganda naman nila. Wag lang talagang makakalimutang diligan. Isa pa pala na siguro malaking tulong rin kung matututunan nyo. Huwag nyo pakialaman yung halaman nyo. Bigay nyo lang yung kailangan nila, tapos huwag nyo lang pakialaman. Kasi the more you intervene, like yung repotting,
So ayun, mas nagkakaroon sila ng backlog o delay sa growth kasi nga instead na lalaki sila, kailangan muna nilang mag-root uli ng maganda, establish uli, mas malipat-lipat pa kayo ng pwesto. Siyempre ano yung another acclimation uli yan. Kami ito lang ginagawa namin. Kung wala akong ginawang growing area na bago, dilig lang talaga. Pagka may malimbawa, may mga peste, yun lang, kailangan nyo rin talagang gawa ng paraan. Pero hindi rin kami gumagamit ng pesticides ngayon. Isa-submerge yung technique ko kapag may peste. Ayoko gumamit ng chemicals. Tamad ako mag-repat ng marami. Ayan. Saka, kung isipin nyo, gaganda rin naman yung plants niya. It will take time, pero gaganda rin. Tapos kung may mga indoor setup sa inyo, hindi ko masyadong mabibigyan ng advice kasi wala naman akong setup na indoor. Mga shaded area lang ako na parang greenhouse setup, pero walang yung iilawan ko ng isang araw or more, hindi ko ginagawa yan maliban na lang dun sa nung high start pa lang namin nitong last December. May dumating na plants na delay siya na dumating, na delay sa biyahe. So ang ginawa ko, dahil hindi ko namang kabisado alagaan yung mga plant na dumating, nilagay ko muna sa kwarto namin sa loob ng bahay. Tapos binuksan ko lang yung ilaw na LED, yung fluorescent na ng mga bago ngayon na LED light. So iniyaan ko lang sila na siguro kulang ko lang isang linggo, tapos nilabas ko na rin. Malaking tulong rin yun na hindi matsugi yung halaman nyo ng biglaan. Yan lang. Tapos hindi ko na pinapakain yun. Fertilizer. Hindi ako nagpo-fertilize. Dumi sa alulod yung dumi sa alulod, burak sa lalagyanan ng IBC tank. Yung mga natural na bacteria yung inukuha natin. Ipot sa bubong. Kasi hindi ko naman nililinisan yun eh. So mga natural lahat. Kaya tingnan nyo, pati pirana. Ngayon ako nakikita ng gandang pirana. Mga pirana ko dati puro mga maliliit na klase. Mabilis lumami, hindi ko mapalaki. Ngayon napapalaki ko kasi hindi ko ginagalaw. Ngayon nag-advise sa akin ng isang kolektor na kakilala ko, huwag mo lang pakialaman, sabi niya. Gaganda rin yan. Dormant, huwag mo pakialaman. So magaganda naman daw uli yan. Totoo nga. Sa kanya nga, kahit nga may algae, hindi niya pinakikialaman. Yung algae, alam niyo kung ano nangyari. Nagiging moss. Hindi nga lang yung moss na sphagnum, pero yung moss na kapag bumili kayo sa ng halaman sa ibang nursery, yung mga parang carpet moss. Parang utricularia yung datingan. Ganun yung sa kanya. Sabi niya, pag hindi mo tinanggal yung mga algae na yan, pero hindi naman namatay yung halaman mo, yun, magiging lang daw yun, moss. Nakita ko yung growing area niya, green na green, parang Bermuda grass. Parang golf course yung kanyang yung bahay ng mga Teletubbies. Ganda. So yun, ganun lang yung aming setup. Tapos sa mga BFT, day 1 pa lang, hindi na namin naklimit yan. Rekta na, basta naka-styrobox tsaka water tray. Ito lang ako kinabahan dito sa lettuce. Kasi ang lettuce, kapag binunot mo yan, ang liit ng rhizome, ang taba ng petiole, may magandang traps. Pero pag yung rhizome niya parang compact, masyadong centralized yung niya, yung kanyang rhizome. Sa gitna lang mataba, pero yung sa mga paligid hindi na ganun. So ayun yung isa sa mga karakteristik ni lettuce. Hindi ko lang alam pag lumaki pa tong yung lettuce na cultivar na to, anong magiging lagay niya.
So, yan lang. Yun lang yung setup namin. So, ito lalagyan ko pa rin to pero lilinisan ko muna yan. Mga BFT naman na mga in the future, no? Darating. Siguro next third quarter ng taon na to. Yun na yung ating focus for BFT. Kasi wala naman tayo na ilalagay dito. BFT Saracenia siguro. Tricularia, nag-iisipan ko pa kasi baba ng presyo kasi ng Tricularia, tapos hindi pa ako ganun kagaling mag-alaga. Ang naalagaan ko Tricularia dati na naparami ko, aquatic, kaya naghahanap akong aquatic ngayon. Kasi ang aquatic, hindi mo kailangan diligan, lagay mo lang sa tubig, tapos lagay mo sa medyo, yan, yung ganitong medyo may liwanag, buhay na yun. Aquatic plants na carnivorous. So ayun yung ating setup na napaka-simple, no special kumbaga mga treatment na dapat gawin, hindi ganyan lang. Bakit sa tingin yung kinailangan ko pang lagyan ng plastic? Pwede naman na ilagay ko na lang sa ilalim, di ba? Anong dahilan? So unang-una, isa sa mga dahilan, ayoko na mabilis matuyo yung aking media. No, kailangan may isang araw, dalawang araw man lang bago sila matuyo. Humidity, kailangan ng humidity ng ilang mga halaman, lalo na yung mga nepenthes at ibang mga maarte na halaman. So kailangan yon. Sumunod ay sunlight. Kailangan ko ng mas maliwanag na growing area kaysa doon sa napakalilim na lugar dyan. Kailangan ko na mas maliwanag na area. Mas maliwanag, mas healthy yung halaman kasi nakakapag-photosynthesize sila. So isa pa ay protected rin sila sa mga critters like yung ibon, bats dito sa loob. So, daga, ganun din kung maayos nyo yung setup nyo. So yun, ayun yung mga natin. Hindi ibig sabihin na ganito na yung setup mo, wala kang mga iniindang mga dito, mga pwede maging issues, so marami pa rin issues dyan. So less lang kasi nga hindi tayo gumagamit ng mga harmful na chemicals. Puro ulit-ulit ako, no? Kasi yun lang naman rin talaga yun yung tatlong sampal na sa BF sa CP. Alam nyo ba yung tatlong sampal na merong memes dati na si Batman and Robin na parang sinampal si Robin yata si Batman sa mapa. Ang nakalagay doon na quote ay full sun, low minerals water, and low minerals media. So ayun yung tatlong sampal o tatlong basic things na kailangan ginagawa mo. Pero kung hindi mo ginagawa, yun yung sampal talaga sa yun. Kasi ayun yung pinakasimple na tatlo. Pero pag hindi mo pa nabigay yun, edi yari ka. So sa pagmamadali nyo na mapaganda yung halaman nyo, baka mas tumagal, di ba? Kasi yung iba kaya sila nagke-chemicals kasi nga gusto nilang lumaki agad, maka ROI agad. Pero sa totoo niyan, time talagang kailangan yung halaman yan, hindi naman yan stock market na ngayon mababa tapos mamaya tataas. So may time ng sowing, time of waiting, time of harvest, selling. Hindi laging season ng isang season. So may mga time na ganun. So yun lang, at magdidilig pa ako dito, hindi pa ako nakapagdilig sa baba. So salamat sa inyong panonood. Pagka magdidilig pala kayo pagka higher humidity, listing lang, huwag yung masyadong bagas. Lalo na, tapos ito pala, bago ko makalimutan, yung mga plants ko dito na ayaw kong waterlog, hindi ko nilalagyan ng plastic. May mga plants na gusto nila na matubig tulad ng mga Saracenia, diba? Ang Nepenthes hindi naman. So kung mapapansin nyo, walang plastic yan. Kaya ako siya nilipat rin dyan. At etong Cephalotus, parang gusto ko rin tanggalin ng plastic. May plastic to yan. May plastic nga ito. Para aeration and yung mabilis matuyo yung media. So yun lang. At magdidilig muna ako. Salamat sa inyo panonood. God bless and bye bye.